4 Steps to Land Navigation. 4 na hakbang sa land navigation. 1. Know where you are. Alamin kung nasaan ka, ito ang pundasyon ng nabigasyon. Gamitin ang iyong mapa, compass, pagkakaugnay ng lupain, o anumang iba pang paraan na kinakailangan upang matukoy ang iyong lokasyon. Ito ay tulad ng pag-alam sa iyong panimulang punto sa isang mapa ng kayamanan. 2. Plan your route. Planuhin ang iyong ruta, isaalang-alang ang mga salik tulad ng oras ng paglalakbay, distansya, kakayahang magamit, mga tampok ng terrain, panahon, mga posisyon ng kaaway, at mga magagamit na mapagkukunan. Ito ay tulad ng pagpili ng pinakaligtas at pinakamabilis na ruta sa isang paglalakbay sa kalsada, pag-iwas sa mga masikip na trapiko at mga detour. 3. Stay on the route, manatili sa ruta, gamitin ang iyong compass, landmark, at pagkakaugnay ng terrain para matiyak na sinusundan mo ang iyong nakaplanong ruta. Ito ay tulad ng pananatili sa track habang naglalakad, gamit ang mga trail marker at iyong mapa upang maiwasang maligaw. 4. Recognize the objective. Maaaring hindi isang kilalang landmark ang iyong destinasyon. Maaaring ito ay isang nakatagong clearing sa gubat o isang partikular na coordinate sa isang mapa. Gamitin ang iyong mapa at compass upang matukoy ang eksaktong lokasyon at matiyak na naabot mo ang iyong layunin. Tactical considerations, mga tactical na pagsasaalang-alang, pagpili ng pinakamahusay na landas. Ang pagpili ng tamang ruta ay mahalaga para sa tagumpay ng misyon. Isaalang-alang ang mga salik na ito. Cover and concealment, maghanap ng mga ruta na nag-aalok ng proteksyon mula sa sunog at pagmamasid ng kaaway. Obstacles, tukuyin ang anumang natural o gawa ng tao na mga hadlang na maaaring makahadlang sa iyong paggalaw at magplano ng naaayon. Key terrain, maghanap ng mga feature ng terrain na nag-aalok ng tactical na kalamangan, tulad ng mga taluktok ng burol na may magagandang observation point o lambak na maaaring mag-funnel ng mga paggalaw ng kaaway. Avenues of approach, isaalang-alang ang mga potensyal na ruta ng diskarte para sa iyong sariling puwersa at kaaway. Makakatulong ito sa iyo na mahulaan ang mga paggalaw ng kaaway at planuhin ang iyong depensa. Checkpoints, pumili ng madaling makikilalang mga feature sa iyong ruta para matulungan kang manatili sa track. Ang mga ito ay maaaring mga ilog, kalsada, o natatanging katangian ng lupain. Terrain Association, yung mapa sa 3D. Ang pagkakaugnay ng lupain ay isang makapangyarihang tool para manatili sa kurso. Sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong mapa sa aktwal na terrain, maaari mong tukuyin ang mga landmark, kumpirmahin ang iyong lokasyon, at isaayos ang iyong ruta kung kinakailangan. Isipin ito tulad ng pagsunod sa isang mapa sa isang lungsod. Gumagamit ka ng mga landmark tulad ng mga gusali, parke, at karatula sa kalye upang i-orient ang iyong sarili at matiyak na patungo ka sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa pag-navigate na ito, magagawa mong kumpiyansa na pangunahan ang iyong mga tropa sa anumang terrain, kumpletuhin ang iyong mga layunin sa misyon, at makauwi ng ligtas. Land navigation. Pag-usapan natin ang huling yugto ng pagbabasa ng mapa, aktwal na gumagalaw sa kalupaan. Dito nagsasama-sama ang lahat ng iyong mga kasanayan sa mapa upang matulungan kang mag-navigate ng epektibo. Navigation methods, mga paraan ng nabigasyon, dead reckoning versus terrain association. Ang pananatili sa kurso ay parang pananatili sa isang jeta, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit sa land navigation, mayroon kang dalawang makapangyarihang tool na magagamit mo, dead reckoning at terrain association. Moving by dead reckoning, the compass-guided path. Ang patay na pagtutuos ay parang pagsunod sa isang recipe, sinusunod mo ang isang serye ng mga tagubilin upang maabot ang iyong patutunguhan. Una, tinutukoy mo ang direksyon at distansya sa iyong layunin gamit ang isang mapa at protractor. Pagkatapos, gumamit ka ng compass at isang paraan upang sukatin ang distansya, tulad ng pacing o isang odometer ng sasakyan, upang sundan ang kursong yun sa totoong mundo. Isipin mo ito tulad ng paglalayag sa karagatan. Ang mga naunang navigator ay gumamit ng dead reckoning upang maitala ang kanilang landas, umaasa sa kanilang compass at mga pagtatansya ng bilis at distansya upang marating ang kanilang destinasyon. Moving by terrain association, ang landmark guided path. Ang pagkakaugnay ng lupain ay mas nababaluktot at mapagpatawad.
Kabilang dito ang paghahambing ng iyong mapa sa aktwal na terrain, gamit ang mga landmark at feature para gabayan ka. Ito ay tulad ng paggamit ng isang mapa ng kayamanan na may mga pahiwatig na nagtuturo sa iyo sa tamang direksyon. Pagsasama-sama ng mga teknik, ang pinakamahusay sa parehong mundo. Ang pinakamabisang nabigasyon ay kadalasang pinagsasama ang patay na pagtutuos at pagkakaugnay ng lupain. Sa pamamagitan ng paggamit ng parehong mga diskarte, maaari mong i-double-check ang iyong lokasyon at itama ang anumang mga error sa daan. Night Navigation. Pag-navigate sa gabi, kapag namatay ang mga ilaw. Ang pag-navigate sa gabi ay nagpapakita ng mga natatanging hamon, dahil limitado ang visibility. Ngunit ang mga prinsipyo ay pareho sa daytime navigation. Lubos kang aasa sa patay na pagtutuos, gamit ang iyong compass at pace count para sundan ang isang paunang natukoy na ruta. Ito ay tulad ng pagmamaneho ng kotse sa gabi, umaasa sa iyong mga headlight at mga palatandaan sa kalsada upang gabayan ka. Field expedient na paraan. Tandaan ang mga pamamaraang kapaki-pakinabang sa larangan na tinalakay natin kanina. Maaari rin silang gamitin sa gabi. Kung sapat na ang liwanag ng buwan, maaari mong gamitin ang shadow tip method para maghanap ng direksyon. Ito ay tulad ng paggamit ng buwan bilang isang higanteng compass sa kalangitan. Paghahanda at pagsasanay. Ang susi sa matagumpay na pag-navigate sa gabi ay paghahanda. Bago mag-set out, masusing pag-aralan ang iyong mapa, tukuyin ang mga pangunahing tampok ng terrain, at planuhin ng mabuti ang iyong ruta. At tandaan, ang pagsasanay ay ginagawang perpekto. Kapag mas nagsasanay ka sa pag-navigate sa gabi, mas magiging kumpiyansa at bihasa ka. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa pag-navigate na ito, magiging handa kang harapin ang anumang terrain, araw o gabi. Kaya, lumabas doon, mag-explore, at maging eksperto sa nabigasyon. Navigation in jungles, a compass and a prayer. Sa jungles, ang iyong compass ay magiging iyong matalik na kaibigan. Ang dead reckoning, ang paraan ng pag-navigate ayon sa direksyon at distansya, ay mahalaga. Gayunpaman, huwag kalimutang gamitin ang pagkakaugnay ng lupain hanggat maaari upang kumpirmahin ang iyong lokasyon at itama ang anumang mga error. Special Navigation Strategies, mga espesyal na estratehiya sa pag-navigate. Personal Pace Table, gumawa ng talahanayan na nagpapakita ng iyong average na bilang ng bilis para sa iba't ibang uri ng jungle terrain. Makakatulong ito sa iyong tansyahin ang mga distansya ng mas tumpak. Resection using indirect fire, kung talagang naliligaw ka, maaari kang tumawag para sa hindi direktang putok, tulad ng mortar o artillery, upang markahan ang iyong lokasyon. Pagkatapos, maaari mong gamitin ang impact point bilang isang sanggunian upang matukoy ang iyong posisyon. Modified Area Point Navigation, kabilang dito ang paggamit ng pagkakaugnay ng lupain upang mag-navigate sa isang pangkalahatang lugar, pagkatapos ay ang paggamit ng patay na pagtutuos upang matukoy ang iyong eksaktong lokasyon. Tandaan, ang pag-navigate sa gubat ay nangangailangan ng pasensya, pagiging maparaan, at matalas na mata para sa detalye. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, malalampasan mo ang mga hamon ng mahirap na kapaligirang ito at magtatagumpay. Urban Areas, the Concrete Jungle. Ang mga urban na lugar ay mga sentro ng kapangyarihan at kayamanan, tahanan ng mga pang-industriyang complex, mga hub ng transportasyon, at mga institusyong pampulitika. Maaari silang maging mga madiskarteng target o mahahalagang lugar upang masecure. Isipin ang labanan ng Stalingrad, isang brutal na digmaang lungsod na nagpabago sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Interpretasyon at pagsusuri, pag-decipher sa cityscape. Ang mga operasyong militar sa urban terrain ay nangangailangan ng detalyadong pagpaplano at desentralisadong pagpapatupad. Dahil sa pabago-bagong kalikasan ng mga lungsod, maaaring luma na ang iyong mga mapa. Kakailanganin mong dagdagan ang mga ito ng mga lokal na mapa o sketch upang makakuha ng tumpak na larawan ng terrain. Isipin ang Marawi Siege noong 2017, kung saan ginamit ng militar ng Pilipinas ang kombinasyon ng mga mapa, aerial photographs, at on-the-ground intelligence para mag-navigate sa lungsod at talunin ang Maut Group. Navigation sa urban areas, finding your way in the labyrinth. Ang pag-navigate sa mga urban na lugar ay maaaring maging tulad ng paghahanap ng iyong daan sa isang maze, na may walang katapusang mga kalye, eskinita, at mga gusali.
Ngunit sa tamang mga diskarte, kumpiyansa mong mahahanap ang iyong paraan. Process route descriptions, isulat o kabisaduhin ang isang hakbang-hakbang na ruta sa pamamagitan ng lungsod. Ito ay tulad ng pagsunod sa isang recipe, ngunit sa halip na mga sangkap, gumagamit ka ng mga pangalan ng kalye at landmark. Halimbawa, go 2 blocks east on Rizal Avenue, then turn right on Bonifacio Drive. Conceptual understanding, bumuo ng isang mental na mapa ng lungsod. Makakatulong ito sa iyo na mag-navigate kahit na maligaw ka o kailangan mong kumuha ng alternatibong ruta. Ito ay tulad ng pag-alam sa layout ng isang shopping mall para madali mong mahanap ang iyong mga paboritong tindahan. Resection, kapag mayroon kang malinaw na view ng dalawa o higit pang landmark, gumamit ng resection upang matukoy ang iyong lokasyon. Ito ay tulad ng paggamit ng isang compass at mapa upang triangulate ang iyong posisyon. Mga hamon at oportunidad sa urban warfare. Ang urban terrain ay nagpapakita ng mga natatanging hamon para sa mga operasyong militar. Maaaring limitahan ng mga gusali at iba pang mga istruktura ang visibility at mga lugar ng apoy, habang ang siksik na populasyon ay maaaring maging mahirap na makilala sa pagitan ng kaibigan at kaaway. Gayunpaman, ang mga urban na lugar ay nag-aalok din ng mga pagkakataon para sa pagtatakip at pagtatago. Ang mga gusali ay maaaring magbigay ng proteksyon mula sa apoy ng kaaway, at ang komplikadong layout ng mga kalye at eskinita ay maaaring gamitin upang tambangan ang mga puwersa ng kaaway. Naaalala mo ba ang labanan sa Maynila noong 1945, kung saan ang mga puwersang Pilipino at Amerikano ay nakipaglaban sa block upang palayain ang lungsod mula sa pananakop ng mga Hapon? Kinailangan nilang iakma ang kanilang mga taktika sa kapaligiran ng lungsod, gamit ang mga gusali bilang takip at labanan sa malapitan. Sa pamamagitan ng pagmaster ng urban navigation at pag-unawa sa mga natatanging hamon ng kapaligirang ito, magiging handa kang magsagawa ng matagumpay na operasyong militar sa anumang lungsod, saan man sa mundo. Nakuha mo na ngayon ang mas malalim na pag-unawa sa mga feature ng terrain, profile, at sining ng pagkakaugnay ng terrain. Ang mga kasanayang ito ay ang pundasyon ng matagumpay na pag-navigate sa lupa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Sa aming mga susunod na video, tutuklasin namin ang mga advanced na diskarte tulad ng pag-navigate sa mga urban na kapaligiran at paggamit ng mga espesyal na mapa ng militar. Kaya't manatiling nakatutok, at panatilihing matatag ang mga kumpas na yon. Congratulations, tropa! Kakatapos mo lang ng crash course sa sinaunang sining ng pagbabasa ng mapa. Mula sa pag-unawa sa mga simbolo at kaliskis hanggang sa pag-navigate sa mga bundok at gubat, nakuha mo ang mga kasanayang gumabay sa hukbo sa tagumpay at mga explorer sa mga bagong abot tanaw. Tandaan, ang mapa ay hindi lamang isang piraso ng papel, ito ay isang bintana sa mundo, isang tool para sa pag-unawa sa lupain, at isang sandata sa iyong arsenal. Gamit ito, maaari mong planuhin ang iyong mga paggalaw, asahan ang mga aksyon ng kaaway, at sa huli ay makamit ang iyong mga layunin sa misyon. Sa pagsisimula mo sa iyong mga karera sa militar, tandaan na ang iyong kakayahang mag-navigate ng epektibo ay hindi lamang tungkol sa personal na kaligtasan. Ito ay tungkol sa pamumuno sa iyong mga tropa sa tagumpay, pagprotekta sa iyong mga kapwa-sundalo, at pagtatanggol sa ating minamahal na bayan. Ang Pilipinas, na may magkakaibang mga tanawin at madiskarteng lokasyon, ay nangangailangan ng mga bihasang navigator. Mula sa masungit na kabundukan ng Cordilleras hanggang sa masukal na kagubatan ng Mindanao, ang iyong kakayahang basahin ang lupain at hanapin ang iyong daan ay magiging mahalaga sa pangangalaga ng ating soberanya. Kaya, isa-puso ang mga kasanayang ito, masigasig na sanayin ang mga ito, at huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang mapa. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo, buhay at kamatayan. Ngayon, humayo at lupigin ang lupain, gamit ang iyong mapa bilang iyong gabay at ang iyong compass bilang iyong kasama.